So yan guys, good evening nga pala sa inyo. And ngayong araw i-share ko na sa inyo yung diagram na ginawa ko na HY1906 na 4x4 with feedback. Yan. So yan guys, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin yan. Yan. So thank you po. So ayun nga guys, magandang gabi ulit sa inyo. Andito po ulit si Jesse Vlog. Yan. I-share ko lang sa inyo yung aking DIY PC standard na diagram. HY1906 MOSFET po yung aking ginamit. Yan. Before we start po, sabihin ko muna yung mga kailangan nyo na gagamitin. No? So, kailangan nyo po mag-focus muna tayo sa 3x3 or katumbas ng 6 MOSFET. Yan, para ano lang. So, kung 3x3 po ang gagamitin nyo, need nyo po ng 6 pieces po ng Zener diode 12 volts 2 watts. 6 pieces ng 1K ohms resistor 1/2 watts. Kailangan nyo rin po ng 220 ohms 2 watts at isang 470 ohms 2 watts din. Tapos kailangan nyo rin po ng, siyempre hindi dapat mawala yung MOSFET. Yan, HY1906 or IRF3205 or yung HY4008. Yan. Pwede po lahat yan, kahit anong uri ng MOSFET. Same connection po. Yan. Then, kailangan natin ng 2.2 UF na capacitor. Ang ginagamit ko po ngayon is Mylar. And then, siyempre yung ating mga wire, di mawawala yan. So, meron tayong number 14 na magnetic wire, number 22 na magnetic wire, at saka number 24 na magnetic wire para sa ating output. Yan. So, pati yung ating transformer, siyempre, kailangan din natin yan. Ang ating ginagamit po na transformer ay yung 3 ampere or yung 1 inch center leg. Yan. And then, siyempre, yung mga wire po natin, kailangan din yan. Yung wire na ikakabit pupunta sa negative, wire na pupunta sa positive, and then yung wire po na pupunta sa switch. Yan. So, yan, start na natin guys. Kung paano natin na ginawa. Ito yung ating diagram na ginawa. So, ito yung ating HY1906. So, pag nakaharap po sa inyo, yung mga paa niyan, ang gate po niyan ay nasa kaliwa. Ito. Itong sa gitna, wala pong nakaguhit sa gitna pero meron po sa gitna yan. Bali, ang kanya po kasing drain ay connected dito sa pinakang plate ng MOSFET. So, pwede na po kayo doon mag-connect. Pwede nyo na po itong gamitin. Itong kanyang plate as drain. Yan, start natin guys sa ating gate. Magko-connect tayo ng Zener diode. So, yung pinakang block ng ating Zener diode ay nakatapat sa ating gate. And then, yung isang paa ng Zener ay papunta dito sa ating source. Yan. And then, sa ibabaw nun, sa paa pa rin ng gate, dito natin ididikit yung ating 1K ohms 1/2 watts na resistor. Yan. And then, dito naman sa pinakang top ng ating gate. Yan. Dito natin ilalagay yung ating 220. Yan. So, dito, same lang yan. Pare-parehas. Dito, same din. And then, dito, same din. Same din. Same din. And then, dito sa ating 220. Yan. 220. 220. Dito po kasi sa nakalagay dito is 150 lang po talaga ang kinabit ko. Pero sa iba, karamihan po 220. Yan. Tapos dito, 220 rin. 220. 220. Same lang po. Ano eh. Yan. And then, punta tayo dito sa ating emitter. Dito sa pinakang ilalim ng ating HY1906. Magkoconnect tayo dyan ng wire. Yan. Papunta po dito sa ating. Pag nakita nyo po itong ano to, yung parang C. Yan po ay nag-jump. Walang connection yan. Yan. So, itong ating source. Yan. Connect to source. Then, connect to source. And then, lilipat po yan dito sa ating kabila. Yun. Yan. Source din. Ayan o, S. And then, source din. And then, source din. Yan. Puro source lang po. Source to source. Source, source, source. Yan po ililipat sa kabila. Yun, tatandaan nyo. Tanging source lang po ang lilipat sa kabila. And then, yung ating source is connected na po sa ating negative battery. Yan. So, yan na po. Diyan na tayo magtatap ng ating negative battery. Yan. Tapos, dito naman po sa ating 220 ohms. Ayan, nakikita nyo. 220 ohms. Yan. Magko-connect din po tayo ng wire dyan. Ayan o.
And then, sa dulo nun, connect tayo ng diode IN5404 ang ginagamit ko po. Bali ito ay parang 2 or 3 ampere yan. Yung pinakang white po ng ating diode ay nakatapat dito sa ating 220 na resistor. Yan. And then pupunta po yan dito sa ating feedback. Ayun. Feedback po yan. Ang ating feedback po ay number 22, 505 turns. Yan. And then dito rin sa kabila, yung ating dulo ng 220, same lang dito. Tap tayo ng wire yan. Tapos sa dulo nun, may diode ulit. Yung pinakang white ng diode is nakatapat sa ating resistor na 220. Yan. Tapos punta ulit dito sa ating feedback. Yan. And then, ang susunod naman po natin is itong ating drain. Ang drain po ay kinonect ko lang dito sa ating plate. Pero pwede rin po kayo mag-connect dito. Yung isa dito kasi tatlo po yung paa niyan. Dinisable ko na lang yung isa kasi dito ko nilagay. Pinakang plate ng ng MOSFET. Yan. So, dugtong-dugtungin natin yung ating drain. So, yan naman po ay pupunta sa ating 10 ng ating primary. So, ang ating primary po ay number 14 na may bilang na 10, 0, 10. Yan. So, same dito. Sa kabila, ganun din. Sa ating drain, connect din natin. Drain. Then, ko-connect po yan dito sa ating 10, 0, 10. Number 10 ng ating primary, number 14. Yan. Then, tapos na tayo doon. So, kung makikita nyo, meron po tayong naka-highlights na orange. Bali, yan po yung ating positive connection. Para mabilis nyo masundan. And then, punta na po tayo sa center top o yung pinakang gitna or zero ng ating mga magnetic wire. So, dito muna tayo sa feedback. Mabalikan ko lang po guys. For example, itong feedback nyo po ay nakaganito. Yan. At hindi siya gumana dyan. Ang gagawin nyo lang po, ito. Lipat nyo lang doon. Ito, lipat nyo doon. I-cross nyo lang po. Kasi minsan po, hindi siya gagana. Yan. Ang gagawin nyo lang po, ang gagalawin nyo lang, tanging gagalawin nyo lang, is itong feedback po. Bali, kakaliwaan nyo lang. Ito, lipat dito. Ito, lipat doon. So, yun na po. Ganun lang. So, balikan na natin yung center top. O, yung zero. Yung zero po natin sa ating sa ating feedback ay magkoconnect po tayo ng 220 ohms. Kung 150 po yung kinabit nyo dito. Pero kung 220 po, 470 ohms po or 330 ang kakabit nyo dito. Yan. So, yun. Magtatap po tayo ng 220 ohms or 470 ohms dito sa ating zero ng feedback. Then, pupunta na po yun sa isang wire ng ating switch. Then, dako po tayo dito sa ating primary. Dito naman sa zero ng ating primary. So, bali ang ating connection dyan is bali dalawa. Tap po tayo ng isang wire. Yung isang wire na yon is papunta sa switch. Yan. And then, dito po naman sa kabila, tatap ulit tayo ng isang wire ulit dito sa ating zero ng primary. Papunta naman po yan dito sa ating positive battery. Yan. Then, ito na guys, yung last natin. Punta na tayo sa ating output. Yan. So, ang ginagamit po natin na output, nagre-range po tayo sa 23, 24, 25 ng ating AWG na magnetic wire, no? So, share ko lang ang aking turn sa ating output ay for 270 turns lang po. Ito po ang minimum ko, and then ang maximum ko pong rewind ay 300. Yan. So, mas maganda po dito sa 270. 260 to 270 turn lang para wala po siyang drop sa malalim. Yan. And then, ikot tayo. For example, ikot. Yan. Ito po yung ating first turn. First turn po natin yan. Pupunta na po sa stick agad. And then, iikot tayo hanggang tayo po ay maka 270 or 300. So, yung pinakadulo nun, connect natin sa 2.2 UF or 2.2 UF na Mylar capacitor. 650 volt. And then, yung isang wire ng ating capacitor ay connected na po sa ating net. Ano po? So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating vlog for today. Yan. God bless you. And maraming salamat po sa support sa aking channel at panonood. Malaking tulong po sa akin yun. Kung kayo po yung mga request na videos,
i-comment nyo lang po, and then gawa natin ng paraan na magawa natin ng video. So marami pa po akong i-vlog regarding dito. So antay-antay lang kayo guys. So yun lang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.